Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 6 na trilyong pisong pambansang pondo sa 2025. Mas mababa yan sa unang inaprubahan sa BICAM matapos niyang i-veto ang halos 200 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Nanatili naman sa national budget ang kontrobersyal na pondo ng AKAP o yung ayuda para sa kapos ang kita, pero hinigpitan ang mga kondisyon para rito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pinirmahang 2025 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon, 6.326 trilyon. Mas mababa ng 26 billion sa inaprobahang budget ng Bicameral Committee ng Senado at Kamara. Vinito kasi o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na idinagdag ng Kongreso sa ipinasa nilang bersyon. Gayon din ang 168 billion naman na bahagi ng unprogrammed appropriations. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Sa pagtapyas ng pondo ng DPWH, mas malinaw na raw ngayon na pinakamalaki ang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon ayon sa palasyo. Isa kasi ito sa mga puna sa ipinasang budget ng BICAM. Nalabag ito sa konstitusyon na nagsasabing dapat pinakamalaki ang budget para sa edukasyon. Sa isinabatas sa 6.326 trillion budget, 1.055 trillion o 16.69% ang para sa edukasyon, kasama ang pondo ng CHED, TESDA, mga state universities and colleges, at maging bahagi ng pondo para sa taas sahod ng mga guro at pagpapagawa ng mga classroom. May natapyas sa mahigit 10 billion pesos para sa computerization program ng DepEd at hindi na rin naibalik. Pero sabi ng DBM, isa ito sa prioridad sa paglalaanan ng pondo sa ilalim ng mga unprogrammed appropriations. Under the budget, may mga certain funds naman tayo dyan na pwede tayong mag-augment ng ating budget. For example, yung unprogrammed appropriations, as long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization. 1.007 trillion o 15.93% ang pinal na budget para sa DPWH. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be scrutinized and ready for implementation. You know, these are some of the projects are not ready for implementation. Samantala, bukod sa DepEd at DPWH, tigmahigit 4% ang inilaan para sa Department of National Defense, Interior of Local Government at Health. Tigmahigit 3% lang para sa Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Tigmahigit 1% naman para sa Transportation at Judiciary. Less than 1% sa Justice, Labor and Employment at 42% para sa iba pang department. Hindi na vinito pero hinigpitan ang mga kondisyon sa paglalabas ng pondo para sa kontrobersyal na pondo ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita na sakop ng DSWD, DOLE at NEDA na pinondohan ng 26 billion pesos. Binabatikos ito dahil hindi naman daw dapat dumaan sa mga kongresistang ayuda at magagamit lamang daw itong pork barrel nila. We are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Bukod sa AKAP, may 11 iba pang proyektong hihigpitan ang pagpapatupad. Ang zero subsidy sa PhilHealth na isa rin sa mga binatikos sa ipinasang budget ng BICAM hindi na naibalik at nananatiling zero.
Pero wala raw dapat ipag-alala dahil hindi lang tuloy, kundi palalawakin pa raw ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno. The corporate operating budget of PhilHealth is sufficient. So they have reserve funds of roughly 280 billion. We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Maybe we should concentrate on the top 10 illnesses. I don't think you have to increase 9,000 case rates. Tumaas naman ng 5.2 billion pesos ang budget ng Office of the President. Pero ito raw ay para sa pagsisimula ng paghahanda para sa pag-host ng ASEAN Summit ng Pilipinas sa 2026. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Idinaan naman sa kilos protesta ng ilang grupo ang kanilang pagkwestiyon sa pinirmahan ng Pangulo na 2025 General Appropriations Act, kabilang na ang pananatili ng pondo para sa kontrobersyal na AKAP program. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit maulan, may mga grupong nagrally sa Menjola para kondinahin ang 2025 General Appropriations Act. Binarikadahan ng mga pulis ang Mendiola Peace Arch habang nagprograma ang mga grupo sa kalsada. Sabi ng Makabayan Bloc, tila ginawa lang daw ng Pangulo ang line vetoes dahil may mga nagalit sa pagbawas ng pondo para sa edukasyon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Question din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang AKAP program na pangalawang taon na aniyang nasingit sa budget. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod. Sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. Sagot naman ng palasyo, may mga paraan para bantayan ang paggamit ng pondo. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now. Yung kayong media or kayong mga tao na aggrieved. Question din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang malaking pondo para sa military infrastructure na hindi naman aniya pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi pa raw nakikita ng dalawang mambabatas ang mga niline veto ng Pangulo, pero may mga kailangan daw masagot para matiyak na constitutional ang 2025 national budget. Sabi ni Senate President Chis Escudero, bagamat natagalan, ang mahalaga na pirmahan ang 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na aniya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Dagdag ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, safeguard laban sa maling paggamit at pagdodoble ng benepisyo ang conditional implementation ng AKAP program. Makakatanggap pa rin ng ayuda ang low-income earners sa ilalim ng mas malinaw na guidelines ng AKAP. Siniguro rin daw ng economic team at ng PhilHealth Board na sapat ang surplus at reserve funds nila para makover ang indirect contributors at para pagandahin ang benefit packages nila. Sang-ayon daw ito sa pananaw ng Kongreso na dapat gastusin muna ng PhilHealth ang standby funds nila bago humingi ng dagdag na subsidiya. Natutuwa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na binawasan ng Pangulo ang kabuuang halaga ng 2025 national budget. Pero sana raw, binawasan pa ang unprogrammed appropriations at ibinalik ito sa level na unang ni-request ng Pangulo. Ang palasyo, kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tayo ang paghihintay ang ininda ng mga pasahero sa PITX sa dami ng mga bibiyake pauwi ng probinsya para po sa bagong taon. Sa NAIA, bukod sa mahabang pila, lungkot ang tiniis ng mga OFW at bakasyonistang bibiyake na muli paalis ng bansa. Ang sitwasyon sa mga terminal, pier at paliparan, live na tinutukan ni Dano Tingpunco. Dano. At Emil, sinamantala nga ng marami ang holiday para umabot sa kanilang mga kailangang puntahan para sa salubong ng bagong taon. Karamihan para makasama ang kanilang pamilya, ang iba naman balik sa
sa realidad. Isang araw bago ang bisperas ng bagong taon, mahaba ang pila papasok ng paliparan. Ibang usapan din sa check-in counter. Pero para sa ilan naming nakausap, mas maayos daw ngayon ang sitwasyon. Si Zenny magbabakasyon sa New Zealand kasama ang 3 sa 5 anak. Habulin namin ng bagong taon. Nandun ang family ko. Actually, dapat mga 4 o'clock, 5 o'clock pa kami pwede. Kaya lang, inagahan na namin para hindi hassle. Pero kung merong mga aalis para makasama ang pamilya, merong ilang hindi magkakasama sa salubong. Si Juliana, taga United Kingdom na, ngayon lang ulit nagpasko kasama ang inang si Chodora matapos ang 16 na taon. Pero dahil pasukan na ng mga anak ni Julian, kailangan nang bumalik sa UK. Masaya. Namiss ko talaga sila. We'll try to come back. Not 16 years. It's okay. Sa OFW Lounge ng OWA at DMW na malapit lang sa one-stop shop ng Bureau of Immigration, marami ring OFW ang bittersweet ang pag-alis. Lalo't kahit naging masaya ang Pasko, kailangan na ulit bumalik sa trabaho. Siyempre malungkot pero happy rin kasi nag-Christmas ako dito kaya lang I have to work, alam mo na, para sa family. Ganun talaga ang buhay OFW. Masaya kasi kasi nakasama ko nga yung father ko na yun nga may sakit. Malungkot kasi hindi ko nakasama yung anak ko kasi on duty siya sa hospital. Nagkita naman kami ng 2 days, 2 nights. Kung sa Terminal 3 maraming pasahero, mas maluwag sa Terminal 1. Taliwas yan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na blockbuster sa dami ng mga pasahero ngayong araw. Ubusan ng mga upuan para sa mga naghihintay sa kanilang mga biyahe pauwi ng probinsya. Pero wala naman daw problema para sa mga nakausap namin, makasama lang ang mga mahal sa buhay ngayong bagong taon. Sa simula ng taon, kasi para mag-end ng taon, sama-sama din lahat ng pamilya. Tradisyon na po namin yun. Ngayon lang ang pagkakataon na magkakasama-sama kami. Mga matagal din panahon na hindi kami nagkakasama. Dagsa na rin ang mga pasahero sa Port of Zamboanga. Pati sasakyan ng mga nakabantay doong pulis, ginamit para tumulong sa pagsakay ng mga pasahero papunta sa sasakyan nilang barko. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, simula December 23, ganito na ang sitwasyon sa terminal building dahil sa dami ng nag-uuwian. At Emil, sa kasalukuyang sitwasyon dito sa ating pwesto sa NAIA Terminal 3, kung ano yung lagay kanina, ganun pa rin yung lagay hanggang sa ngayon. Mahirap, medyo matraffic pa rin yung papasok, lalo na dito sa pre-departure area. Bugso-bugso yung pila, pero kung marami kang bagahe at meron kang sasakyan, medyo matatagalan bago ka makasampa rito. Kaya ang payo ng karamihan sa ating mga nakausap na pasahero, pumunta na lang dito ng maaga para iwas aberya. Emil? Maraming salamat, Dano Tingkunggo. Patapos na ang taon, pero ang maulang panahon tila hindi pa rin tapos sa ilang bahagi ng bansa. Inulan pati ang Metro Manila kanina habang may mga naitalang pagguho sa ilang probinsya. Ang tanong ng marami, magtutuloy-tuloy kaya ito hanggang sa pagsalubong sa bagong taon? Alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Nagtulong-tulong ang ilang pulis at volunteers sa paglilinis ng gumuhong lupa sa bahagi ng Tinglayan, Kalinga. Nakakadaan na ang mga motorista sa ngayon pero patuloy ang monitoring. Nagka-landslide din sa Santa Pracedes, Cagayan. Ayon sa kanilang MDRRMO, maaaring lumambot na ang lupa dahil sa mga pag-uulan. Isinara naman ang Kapatan-Pinakanawan Overflow Bridge sa Tuguegarao City matapos malubog sa baha dulot pa rin ng maulang panahon. Pansamantala ring dinadaanan ng Marilaki Road sa Infanta, Quezon dahil sa landslide. Agad nagsagawa roon ng clearing operations. Kagabi, bumuhos naman ang malalakas na ulan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Maulan din kanina sa Maynila. Pero tuloy ang pamaskong handog ng Pangulo sa Luneta. Nasa 2,000 individual ang nakatanggap kanina ng tigli 5,000 pisong cash at raffle prizes na appliances. Bumabati siya Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Pag-alis ng Pangulo, tumila na ang ulan. Pero karamihan sa mga namasyal sa Luneta, mga nakapayong, sombrero at jacket. Mabuti nga tumigil yung ulan. Kaya naano kaming lumabas na mamasyal dito, mag-ikot. Sa aming mga tiga Baguio, parang
Normal lang to. Congested sa Baguio, traffic. Dito hindi. Sabi ng Pag-asa, ang malamig na panahon ngayon dulot ng amihan sa Luzon na posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw. Magiging maulan din ba ang salubong ng bagong taon sa Metro Manila? Maaliwalas naman po yung panahon pero asahan din po natin may mga possibility po ng mga localized thunderstorm po pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ibang panig naman ng bansa, inaasahang sasalubungin ng 2025 ng maulan dahil sa epekto ng shearline at ITCZ. Dahil po tuloy-tuloy na po yung nagiging pag-ulan po sa kanila, may mga posibilidad na malaki na po yung posibilidad ng mga flash floods at mga pagguho po ng lupa. Sa ngayon, wala pa naman daw na monitor na bagyo ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dagsana ang mga turista sa Baguio City kung saan mahigpit na rin ang seguridad at paghahanda para sa salubong sa bagong taon. Ngayon pa lang, may libo-libo ng nakumpiskang mga ilegal na paputok. At nakatutok doon live si EJ Gomez. EJ. Vicky, marami nga sa mga kapuso natin ang nandito ngayon sa Baguio City para mamasyal bilang pagsalubong nila sa bagong taon. Handa na raw ang lokal na pamahalaan para sa kanilang New Year's Eve festivities. At dito nga sa Burnham Park, gaganapin bukas ng gabi ang engrandeng pagsalubong ng City of Pines sa taong 2025. Mag-aalauna ng hapon kanina, maluwag ang naging daloy ng trapiko papasok ng Baguio City, partikular sa Marcos Highway Tunnel. Pero pagdating sa mismong business district ng lugar, kung saan matatagpuan ang ilang pasyalan, mabagal na ang naging takbo ng mga sasakyan sa mga kalsada. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita sa Baguio City para salubungin ang taong 2025, puspusan ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Since this started itong holidays, nag-elevate na kami ng Code Blue. Naka-activate na ang aming Emergency Operations Center. And of course, this one, our command center, naka-full alert status na sila. Ang lokal na pamahalaan ng Baguio City may libreng pa-concert para sa mga makikijoin sa New Year's Eve celebration at 2025 countdown dito sa Burnham Park sa summer capital of the Philippines. No need to worry dahil inaasahan daw ang fair weather sa syudad bukas, ayon sa Baguio Tourism Office. Yung forecast natin for the weather today and tomorrow, there's a little chance of rain. Mas pinaikting naman daw ang police visibility para sa peace and order sa lugar ayon sa Baguio City Police. Around 85 na mga PNP personnel will be deployed po. Madi-deploy po sila dyan sa Burnham kasi dyan nga po sasalubugin. Wala pa naman pong natanggap na mga threat po. Pero yun nga po, handang-handa na po ang pwersa ng Baguio City Police Office sa pagsalubong po ng bagong taon. Sa tala ng Baguio PNP, aabot na sa higit 2,000 ang bilang ng mga nakumpiskang paputok. Mahigpit na ipinapatupad ang total ban on the use of firecrackers and other pyrotechnic devices sa Baguio City. Dito sa Baguio City, maraming pwedeng pasyalan kasama ang pamilya o barkada. Nariyan ang iconic na dambuhalang Lion's Head sa May Cannon Road. Pwedeng magpa-picture sa sikat na mga St. Bernard dogs at mga kabayo sa Mines View Park. Patok din sa mga turista, lalo na sa mga bata, ang pagbibisikleta at boat riding sa Burnham Park. Kung bet namang maglakad-lakad lang with the cold weather, perfect ang The Mansion, Wright Park at Botanical Garden. Yung experience, ganun pa din, very good pa din, tsaka nakakaliw pa rin po yung mga bulaklak, yung mga iba't ibang color po. Sobra po kaming nag-enjoy. Okay po, masaya. Lahat gusto naming ma-experience kasi bihira lang ho kami makarating. Dito kami nakakaano ng masarap na hangin, nakaka-relax. Vicky, naka-jacket na nga tayo dahil talagang malamig na rito. Ngayong araw umabot hanggang sa 19 degrees Celsius ang temperatura rito sa summer capital of the Philippines. Kaya naman, sa mga kapuso po natin, napapunta pa lang dito sa Baguio City, bukod po sa pagbaon ng mahabang pasensya dahil sa inaasahang pagdagsa at traffic sa business district, huwag pong kakalimutan magbaon ng jacket bilang inyong partner sa cold weather bukas sa huling araw ng 2024. Mula po rito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa tips mo, EJ Gomez.
Dagsana ang mga turista sa Baguio City kung saan mahigpit na rin ang seguridad at paghahanda para sa salubong sa bagong taon. Ngayon pa lang, may libo-libo ng nakumpiskang mga ilegal na paputok. At nakatutok doon live si EJ Gomez. EJ. Vicky, marami nga sa mga kapuso natin ang nandito ngayon sa Baguio City para mamasyal bilang pagsalubong nila sa bagong taon. Handa na raw ang lokal na pamahalaan para sa kanilang New Year's Eve festivities. At dito nga sa Burnham Park, gaganapin bukas ng gabi ang engrandeng pagsalubong ng City of Pines sa taong 2025. Mag-aalauna ng hapon kanina, maluwag ang naging daloy ng trapiko papasok ng Baguio City, partikular sa Marcos Highway Tunnel. Pero pagdating sa mismong business district ng lugar, kung saan matatagpuan ang ilang pasyalan, mabagal na ang naging takbo ng mga sasakyan sa mga kalsada. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita sa Baguio City para salubungin ang taong 2025, puspusan ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Since this started itong holidays, nag-elevate na kami ng Code Blue. Naka-activate na ang aming Emergency Operations Center. And of course, this one, our command center, naka-full alert status na sila. Ang lokal na pamahalaan ng Baguio City may libreng pa-concert para sa mga makikijoin sa New Year's Eve celebration at 2025 countdown dito sa Burnham Park sa summer capital of the Philippines. No need to worry dahil inaasahan daw ang fair weather sa syudad bukas, ayon sa Baguio Tourism Office. Yung forecast natin for the weather today and tomorrow, there's a little chance of rain. Mas pinaikting naman daw ang police visibility para sa peace and order sa lugar ayon sa Baguio City Police. Around 85 na mga PNP personnel will be deployed po. Madi-deploy po sila dyan sa Burnham kasi dyan nga po sa Salumbukin. Wala pa naman pong natanggap na mga threat po. Pero yun nga po, handang-handa na po ang pwersa ng Baguio City Police Office sa pagsalubong po ng bagong taon. Sa tala ng Baguio PNP, aabot na sa higit 2,000 ang bilang ng mga nakumpiskang paputok. Mahigpit na ipinapatupad ang total ban on the use of firecrackers and other pyrotechnic devices sa Baguio City. Dito sa Baguio City, maraming pwedeng pasyalan kasama ang pamilya o barkada. Nariyan ang iconic na dambuhalang Lion's Head sa may Cannon Road. Pwedeng magpa-picture sa sikat na mga St. Bernard dogs at mga kabayo sa Mines View Park. Patok din sa mga turista, lalo na sa mga bata, ang pagbibisikleta at boat riding sa Burnham Park. Kung bet namang maglakad-lakad lang with the cold weather, perfect ang The Mansion, Wright Park at Botanical Garden. Yung experience, ganun pa din, very good pa din, tsaka nakakaliw pa rin po yung mga bulaklak, yung mga iba't ibang color po. Sobra po kaming nag-enjoy. Okay po, masaya. Lahat gusto naming ma-experience kasi bihira lang ho kami makarating. Dito kami nakakaano ng masarap na hangin, nakaka-relax. Vicky, naka-jacket na nga tayo dahil talagang malamig na rito. Ngayong araw umabot hanggang sa 19 degrees Celsius ang temperatura rito sa summer capital of the Philippines. Kaya naman, sa mga kapuso po natin na papunta pa lang dito sa Baguio City, bukod po sa pagbaon ng mahabang pasensya dahil sa inaasahang pagdagsa at traffic sa business district, huwag pong kakalimutan magbaon ng jacket bilang inyong partner sa cold weather bukas sa huling araw ng 2024. Mula po rito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa tips mo, EJ Gomez. Malakas na ang benta ng mga pailaw at paputok sa Bocaue, Bulacan. Pero para sa mga nag-iingat disgrasya at umiiwas polusyon, torotot ang pakay bilhin. Yan po ang live na tinututukan ni Rafi Tim. Rafi! Vicky, tuloy nga yung pagdating ng mga mamimili dito sa Bocaue, Bulacan, lalo pat tumila na yung ulan. Maghapon ay walang patid yung dating dito ng mga namimili ng mga paputok at pailaw kahit na maghapon mula pa kanina umaga ay hanggang bago pagkatapos ng tanghali ay umuulan dito at makulimlim dito sa Bocaue, Bulacan. Sa kabila ng ulan, hindi natinag ang mga parokyano ng mga paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Ang dalawang compound ng tindahan ng mga paputok na ito hindi naubusan ng customer sa maghapong operasyon.
Ang tindahan ngang ito, walang patid ang dating ng mga namimili ng paputok at mga pailaw. Isa na rito ang taga-Denmark na si Lars kasama ang kanyang Pilipinang misis. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kadaming paputok at pailaw sa iisang lugar. Is it your first time to have your own fireworks display? Yes, it is. Yes, it is. First time. That's why you're excited? Yes, it is. Very good. Sinasabi ng ilan na tila pagsusunog lang ng pera ang paggamit ng pailaw, pero itong si Judy, dinaan na lang sa biro ang kanyang pananaw. Malungkot, wala kasi sinusunog na pera. Bulto rin ang binili ng iba dahil kapag mas matagal daw na may fireworks display, mas masayaan nila. Magsisimula siguro kami mga 11. 11? Oo. Tapos? Mga hanggang 12 in the midnight. So masusustain nyo na yun sa dami ng mga binili nyo? Madami masyado kami nabili ngayon eh. Parating sa mga kapitbahay din namin, gusto-gusto nila yun. Mama, magpapaputok ba kayo sa New Year? Sige mama, manonood na lang kami. Sa hilerang ito ng mga tindahan, ramdam daw nila ang lakas ng benta. Mas mura raw kasi ang paputok ngayon kumpara noong mga nakarang taon. Pero bukas, posibleng magmahal na raw ito. Mas tataas pa po. Kasi pag naubusan po kami ng stock, pag humango po kami, tinataasan din po kami ng supplier. Sir, mamaya po sarado na kami kasi maubos na to. Nag-uubos na lang po kami. Hanggang maubos lang? Opo, hanggang maubos na lang po, tapos magsasara na po. Sumasabay naman sa mga nagbebenta ng paputok ang mga nagbebenta ng turotot. Kahit ulan, magagamit pa rin kahit nasa loob ng bahay. Pag ganun lang, paputok kahit ano mo sa loob yun, bawal yun. Opo, pag sa labas din, mababasa o paano masindihan yun. Vicky, 24 oras na magiging operasyon ilang tindahan dito, lalo na yung mga may stock pa ng pailaw at mga paputok. Tsagayin nga lang yung matinding traffic, bagamat hindi naman ito tumutukod dahil nakatutok dito yung mga kawani ng PNP at maging yung mga tauhan ng NLEX para hindi maapektuhan yung daloy ng trapiko sa expressway. Yan ang latest mula dito sa Bocaue, Bulacan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. 10 years down, forever to go. Pinatunayan na naman ng Dongyan na may true love sa kanilang renewal of vows in celebration of their 10th wedding anniversary. Ang intimate ceremony dinaluhan din ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Makichika kay Aubrey Carampel. Katabi ko po ang pinakamamahal kong lalaki at ang saya-saya ko talaga. Thank you for loving me so much and I love you. December 30, 2014 nang magpalitan ng I-Do's sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Immaculate Conception Cathedral. Ang pag-iisang dibdib ng Kapuso Primetime King and Queen, tinaguri ang biggest celebrity event of the year, na dinaluhan ng biggest personalities and over 1,000 guests at inabangan ng libo-libong fans. At 10 years after the Kapuso Royal Wedding, bumalik sina Dongyan sa simbahan kung saan sila ikinasal. Sa kanilang 10th wedding anniversary, nag-renew ng wedding vows ang Kapuso Royal couple in an intimate ceremony. Emosyonal si Marian while walking down the aisle in a simple white dress, hawak ang bouquet of white flowers. Si Dong, dapper as usual. At this time, hindi na lang sina Mr. and Mrs. Dantes ang lumakad sa aisle, kundi kasama na rin nila ang mga anak na sina Zia at Sixto. The ceremony concluded with a sweet and heartfelt kiss ng Dongyan. At may version pa syempre ng buong Dantes squad. I-cherish daw niyan ang kanilang journey with God pati ang kanilang mga anak. Thankful daw siyan kay Dong na tinupad nito ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya. Thankful din daw si Dong sa lahat ng nakasama nila sa nakalipas na 10 taon. Nag-post din si Dong ng kanilang family photo kasama ang kanyang ama. May throwback post din sina Dongyan ang kanilang glam prenup shoot sa Dubai. Dati nang sinabi ni Marian na ang kanilang 10th anniversary vow renewal ay isang thanksgiving sa mga natanggap nilang blessings as a married couple. Sabi nga ng asawa ko, isi-celebrate natin to bilang pasasalamat sa taas na ginabayan tayo, sinubaybayan tayo. Talagang tinungo kami sa tamang direksyon ng pagsasama namin, nakasama yung mga anak namin. So gagawin namin to na alam mo yun, na magiging thankful kami sa kanya, sa ginawa niya sa amin, sa biyaya na sa 10 taon namin pagsasama. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tumaas ang presyo ng ilang pang-medianoche, kabilang na ang mga bilog na prutas na pinaniniwala ang pampaswerte sa bagong taon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Halos magkakadikit ang mga tao sa mga tindahan ng karne ng baboy sa Mega Q-Mart sa Quezon City kaninang umaga. May mga namimili na ng pang medianoche. Ang mabenta ngayon pata. Kasi ang pata, pag nilit yung kawali, bumubutok. Ganun din ang liempo, lit yung kawali din. Ano po yung pamahiin pa pag pumuputok? Siyempre, pag bumubutok, siyempre, ibig sabihin masagana. Tumaas din anya ng 35 pesos kada kilo ang karne ng baboy. Pero okay lang kay Irene de Mesa na bumili ng 2 kilo. Ang budget niya para sa medianoche, 5,000 pesos. Maganda kasi pag marami kang handa, marami kang blessings. Nagtaas din ang presyo ang mga nagtitinda ng prutas. Nagtaas din daw kasi ang kanilang suppliers. Mabenta pa rin po ba kahit tumaas? Tumal nga po ngayon. 30 na po, wala pa. Ewan lang po bukas, baka po bukas mabili na po. 31. Yung mga tao naman, mga last hour na mahal. Si Jerry Pablo, halos 800 pesos ang ginastos sa mga bilog na prutas na pampaswerte raw. Ginagawa naman natin to ng taon-taon, ma'am. Pwede naman isa-isa, ma'am. At least may ano lang sa mesa, ma'am. Alam natin na mahal, ma'am. Kaso lang, talagang kakayanin natin kasi salubungin natin ng bagong taon, ma'am. May mga bumibili rin ng gold coins na tsokolate. Ang isang supot na may 10 piraso, 20 pesos. Pero mabinta rin po siya. Dahil? Kailangan pa ng mga tao. Siguro baka sakalang gumanda ang buhay nila. Sa Kamuning Market naman sa Quezon City, nakakabutas bulsa ang presyo ng ilang gulay. Maraming mga mamimili ang nagugulat sa presyo ng ilang gulay ngayon. Halimbawa, itong bell pepper, 850 pesos ang 1 kilo. Ang kamatis na laging sinasama sa mga ulam natin, essential sa panggisa, 300 pesos kada kilo. At ang sile, 1,300 pesos ang 1 kilo. Kung gusto mo makatipid, yung supot na ganito, 20 pesos. Kaya ang mga namimili, pakonti-konti lang ang bili. Tingi lang kahit naman dati. Tingi-tingi. Ang nagkikilo-kilo yung mga restaurant. Sa yung karinderya, ordinary, pang ang gamit lang nila, pinakamataas na kalahating kilo or 1 kilo. Nagulat ka ba sa presyo? Medyo. Pero ina-expect ko na kasi holiday talagang mataas. Kaso para dito 480 na, 'di ba? Wala pa yung mismong main pangsahog pa lang. Paano na kaya ang budget ni Monica kung bibili rin siya ng karne ng baboy na ang pinakamura ay 320 pesos kada kilo? Sabi ng isa nagtitinda, matumal pa ang benta kanina. Mahina kung kumpara mo ng mga nakaraang taon. Mga 60% to 70% ang wala. Sa Laloma, Quezon City naman, bukas pa ang inaasahang dating ng mga customer, pero may ilan ang namimili kanina. Para makatipid, ulo ng baboy ang binili ni Julie. Baka kasi bukas wala nang mabili. Ang litsunang ito, fully booked na para sa bagong taon. Kahit nagtaas sila ng 1,000 hanggang 1,500 pesos kada baboy. Ay dagsa talaga po bukas, inasahan talaga. Kasi sa order pa lang, fully booked na nga kami. Mabili pa rin, ma'am. Tradisyon na kasi ng Pilipino yun na may lechon sa pagkainan. Kahit na walang pera, sabi walang pera, pero pagdating na nilalabas ang pera. Pero babalaan niya sa mga customer, huwag basta-basta magtitiwala, lalo na sa mga online seller. Huwag na po kayong ng online kasi maraming scam. Kahapon po na lumapit yung isang customer, bali nag-deposit sila through GCash. Tapos nung kino-confirm na po na hindi na po makontak yung seller. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mabenta na po ang mga bilog na prutas at mga pampaingay tulad ng torotot sa Divisoria sa Maynila. Ang ilan, bultuhan kung mamili dahil ibabagsak sa kani-kanilang probinsya. At nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark! Vicky, kahit na paulan-ulan sa maghapon ay walang pagkakataon na numipis ang tao dito sa Divisoria. Paano ba naman ay kung gaano karami ang produktong ibinabagsak dito ay siya rin naman dagsa ng mga mamimili. Buhay na buhay ang komersyo sa Divisoria, Maynila bago ang salubong sa 2025. Mura po yung mga bilihin dito. Kung pupunta ka dito, gagasto ka ng pamasahe pero sulit naman. Sana po kasi kami pumunta dito. Taga Bacolod po kami. Sinulit na po namin. Bakit anong meron sa Divisoria? Mura po, mura.
Opo. Sa Bacolod ba, mahal? Opo. Anong mga iuwi niyo sa Bacolod? Pasalubong po galing dito, yung mga damit. Maghapong dumarating ang malalaking delivery truck na gaya nito para magbaba ng mga paninda. Maliban kasi sa mga namimili ng tingi para sa sarili at pamilya. Sa Divisoria rin humahango ang mga nag-wholesale para pangbenta sa probinsya. Sa sobrang sikip na ng Divisoria, ginawang extension ng mga wholesaler ng bilog na prutas ang San Fernando Street sa Binondo. Marami na po mo nakatrack na po iba eh. Probinsya po, tiga-probinsya. May mga tiga Bicol, Mindoro, Nueva Ecija, opo. Opo, iba po yung wholesale po dun. Mga may pasabay po sa kanila. Pangbenta, bangketa lang. Madalang naman na nagbebenta ng paputok sa Divisoria man o sa Binondo. Ayaw namin po, sir. Kasi baka mamaya masunog. Hindi nyo na binabudgetan ng paputok? Hindi na? Ay, hindi na po gaano. More. Naku, ang hirap ng ano ngayon, pera. Hindi po. Bakit to? Baka maputokan eh. Ang torotot ang mabenta. 20 na lang. 20 na lang. Nagbabudget pa po ba kayo para sa paputok? Hindi po ako nabili ng paputok. Napansin mo rin ba na kumonti ang nagtitinda ng paputok? Yes po, kasi dahil sa rin pinagbabawal din siya, then marami din po kasing nadidisgrasya dahil sa paputok. Then may latest din po na news na may naputukan daw po na bata, naputulan ng kamay. Ang inaasahan dito ay magdamag na itong sigla na ito ng pamilihan sa Divisoria. Pagkatapos bukas ay ninipis na ito papalapit sa oras ng salubong sa 2025. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mahigit 106 na po na ang nabiktima ng paputok kahit bukas pa ang mismong salubong sa bagong taon. Ang paghanda ng mga ospital para diyan sa live na pagtutok ni Mariz Zumari mula po sa Tondo Medical Center. Mariz! Naka-code white na nga ang lahat ng mga DOH hospitals at regional offices sa buong bansa. Kabilang ng kinaroroonan ko ang Tondo Medical Center. Ibig sabihin po niyan, naka-high alert o nakahanda na sila sa anumang mga emergency, lalo na sa inaasahang bugso ng mga mapuputukan bukas sa bisperas ng bagong taon. Namimilipit pa sa sakit ang 18 anyos na binatang ito na dinala sa Tondo Medical Center matapos maputukan ng 5-star na bigay raw ng kanyang katropa. Isa siya sa 7 kaso ng firecracker-related injury mula December 21 dito sa ospital. Tinesting ko lang. Pumutok mo sa kamay ko bigla. Pagkasindi ko. Ayaw na bumubutok. Sisiso po ako. Gaano kasakit? Sakit po. Ibasa niyo nagbubutok. Maputokan kayo. Buti na lang daw kahit papano ay ganito lang ang inabot niya dahil pwedeng mas malala pa raw ang pinsalang mata mo ng mga biktima ng paputok. Pwedeng mabalian, pwedeng magutay, yung tinatawag namin mangled extremity. Pwedeng yung maputol mismo yung daliri niya on the spot. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, may 17 kaso mula December 21. 3 ang inoperahan, 1 naputulan ng hinlalaki, habang ang 1 bata naputulan ng 2 daliri. Dahil sa inaasahang bugso ng mga mapuputukan, lalo na sa bisperas at sa mismong bagong taon, inilaan na po itong fireworks-related injury area para agad matugunan ang mga emergency cases. Habang kinukuna na impormasyon ng mga pasyente, ay lilinisan na rito ang kanilang sugat. Kung mas malala naman yung matatamo nilang sugat, narito po ang mga medical equipment na pwedeng gamitin sa inyo, gaya ng mga lagaring ito, para sa mapuputulan ng daliri o buto. Paalala ng mga doktor, huwag nang hintayin sa inyo gamitin ng mga ito bago kayo magtanda ng piligrong hatid ng pagpapaputok. Pagpapaputok, panandalian lamang na kasiyahan yan. Pero pag mawalan ka ng daliri, mawalan ka ng mata, panghabang buhay po ito. There's no turning back. Mula December 22 hanggang 6 a.m. kanina, umabot na sa 163 ang kabuuang bilang ng nabiktima ng paputok. 44% na mas mataas sa parehong panahon noong 2023. 135 na kaso sa mga ito, 19 years old pababa, at 148 ay mga lalaki. Sakaling maputukan, I-flush lang muna po ito sa running water. Okay? Tapos lagyan ito ng malinis na gasa at dalhin sa ospital. Pag naputulan po, yung iba po kasi gusto nilang ibalik yung daliri. Ilagay niyo po ito sa ziplock, lagyan ng malinis sa tubig,
at saka nyo po ilagay sa cooler na may yelo. Huwag nyo po ilalagay diretso sa yelo. Pero hindi po lahat ng daliri ay kayang ibalik, no? I-assess pa rin po natin. 8 po ang naitala ng PNP na nasaktan dahil sa boga at mahigit 8,000 na ang nakumpiska. Sa Quiapo, Nueva Ecija, patay ang 77 taong gulang na lalaki matapos masabugan umano ng paputok noong December 22. Nakita po ng father ko nakandusay dito. Tinakbo na po siya sa ospital. Sa may paa po. Dalawang paa daw? Opo, magkabila. Nabalatan po yung paa niya sa. Hindi raw tiyak ng mga kaanak ng biktima kung anong klaseng paputok ang sumabog. Pero dati nilang gumagawa ng paputok ang biktima at minsan nang hinuli dahil walang permit. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isa rin sa mga binabantayan tuwing magbabagong taon ang mga insidente ng indiscriminate discharge of firearms. Sa record ng PNP, umabot sa 15 ang kaso ng indiscriminate discharge of firearms, 4 ang kaso ng ligaw na bala. Paalala ng PNP, at marami pong paraan para magsaya po tayo at magpaingay sa bagong taon. Kaya ang wish po ng PNP po ay sana po ay sama-sama po tayong salubungin ng bagong taon ng kompleto po at wala pong madidiskrasya sa sino man pong mahal natin sa buhay. Emil, paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, delikado ang paputok. Kaya kung ayaw nyo pong kayo ang susunod na dadalhin sa mga emergency room na gaya nito, wag na lang po kayong magpaputok daw. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Surely napasabog as always ang ating New Year's Eve countdown na gaganapin bukas featuring our Kapuso stars para sa 2025. Kaya naman rehearsals pa lang, all out na agad. Makichika live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Iya, all systems go na para sa gaganaping Kapuso Countdown to 2025 bukas dito sa Mall of Asia. Naghahanda na ang Kapuso stars na magpe-perform sa inabangang New Year's Eve countdown show ng Kapuso Network. Sure daw that it will be a special night filled with music and stellar performances. Hatid ni na Julian San Jose, River Cruz, Sanya Lopez, Ay de las Alas, Christian Bautista, Kaylin Alcantara, Isabel Ortega at Zephanie. Pati ang Alfia at Ashko Love teams na sina Allen Ansay and Sofia Pablo at sina Marco Massa and Ashley Sarmiento. May special performances din mula sa Encantadia Chronicles Sangre stars, Bianca Umali, Faith Da Silva at Kelvin Miranda. At marami pang Kapuso and Sparkle artists. Host this year ng Kapuso Countdown si MMFF 2024 Best Supporting Actor Kapuso Prime Action Hero, Ruro Madrid. Maraming salamat sa lahat na pumupunta every year sa New Year Countdown ng GMA. We do our best to give thanks sa 2024 and we do our best to welcome the blessing na dadating sa 2025 for us all. So this is my first time, so yan po. I'm so happy and nood kayo sa mga pasabog ng lola mo. Magpe-perform din ang P-pop groups na Kaya, 1621 BC, at ang P-pop Kings na SB19. Ngayon pa lang pinaiigting na rin ang seguridad dito sa Mall of Asia. Kaninang umaga, nagsagawa ng security inspection and simulation ang mga tauhan ng Pasay Police, Bureau of Fire Protection at security personnel ng Mall of Asia Complex at ng GMA Network. Para sa mga makikin New Year's Eve party, gates will open at 6 p.m. at magsisimula ang on-ground show 8:30 ng gabi. Para sa mga team bahay, mapapanood ang Kapuso Countdown to 2025 10:30 p.m. sa GMA, GMA Pinoy TV at sa Kapuso social media platforms. Iya, dahil medyo maulan ng panahon, pinapayuhan yung mga kapuso natin na magdala bukas ng kapote dahil bawal po magpasok ng payong sa loob ng venue. Bawal din magpasok ng mga gadget tulad ng professional camera, selfie sticks at drones at malalaking backpack. So iwan nyo na po yan sa inyong mga bahay at pumunta na lang po kayo dito bukas at mag-enjoy at makiparty kasama ang inyong mga Kapuso stars. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya! Salamat, Iya.
At yan ang mga balita ngayong huling Lunes ng 2024. Mga kapuso, 2 days na lang at 2025 na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.